Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos sumanib sa senatorial slate under alyansa para sa bagong Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos, dating senator na si Manny Pacquiao, tinawag ng taong bayan na walang paninindigan matapos sabihin nito noon na hahabulin ng pamilyang Marcos patungkol sa kanilang ill-gotten wealth at muling binuhay ng marami sa ating mga kababayan. Ang tila maanghang na pahayag noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa nasabing senador na mag-aral ka muna. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos sumanib sa senatorial slate sa ilalim ng alyansang para sa bagong Pilipinas si Pangulong Bongbong Marcos, dating senador na si Manny Pacquiao tila kinuyog ng taong bayan at muling binuhay. Ang tila maanghang na pahayag noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanya na mag-aral ka muna dahil sa tila pagsawsaw nito noon sa usapin ng West Philippine Sea. Mag-aaral ka muna, yan ang banat ni Pangulong Duterte kay Senator Manny Pacquiao matapos ang pahayag nito tungkol sa West Philippine Sea. At kung ating matatandaan, noong taong 2022 ay tila nagbigay ito ng pahayag na kung saan nangako siyang hahabulin ang pamilyang Marcos patungkol sa kanilang ill-gotten wealth na ayon sa ilan. Ngayon, bakit bigla na lamang nag-iba ang ihip ng hangin? Politika nga naman dahil kasama na ngayon sa senatorial slate ni PBBM para sa 2025 midterm election at nanumpa na nga ito sa harap pa mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Present pa ito sa opisyal na pag-anunsyo ni PBBM sa kanyang lineup sa senatorial slate na kanyang inendorso para sa midterm election 2025 sa alyansang para sa bagong Pilipinas. Kasama nga dito si dating Senator Ping Lacson, dating Senator Tito Soto, re-electionist na sila Bong Revilla, Tito Lapid, Francis Tolentino, Pia Cayetano, Senator Amy Marcos na hindi nagpakita sa mismong proclamation, Abby Binay, Erwin Tulfo, Camille Villar at Binhor Abalos na mga bagong senatorial aspirant. Tila nga raw pakapala na ito ng mukha dahil sa naging pahayag nito noon, tila pagbabayarin niya ang pamilyang Marcos patungkol sa kanilang ill-gotten wealth. Hilahin ko silang lahat papuntang kulungan. Kaya nga sabi ko mega prison eh. Ito ang pangako ni presidential candidate Manny Pacquiao kung hahabulin ang mga Marcos dahil sa kanilang ill-gotten wealth. Ang sabi, Manny Pacquiao, ang sabi mo nakaraan, hihilain mo silang lahat papuntang kulungan ay kailangan managot yung mga Marcos, pakpak, ganon. Eh anong nangyari ngayon? Tumakbo kang senador dyan sa administrasyong Marcos. Sana eh ano na, nasaan na yung mga pinagsasabi mo? Eh idol ko pa naman itong si Pacquiao sa boxing. Pero pagdating dyan, eh magkakalat lang sa Senado yan. Anong nagawa ni Manny Pacquiao? Nung nasa senador, aminin nating lahat, pinagtatawanan lang siya. Tapos ngayon, ibabalik nyo si Pacquiao dyan sa Senado? Oh, sinong maniniwala dyan? O nasaan na yung pinagsasabi mo? Katapang-tapang mo pa, sinasabi na pananagutin yung mga Marcos dyan sa ill-gotten, kung ano-anong mga pinagyayaw-yaw mo. O paano mo panindigan yan ngayon? Ibig sabihin pala, nagsisinungaling ka lang noon nung 2022. Ilang taon lang yung lumipas? 2024? Eh ba, nagbago bigla yung ano mo Iit na nga. At dahil dito, di tuloy mapigilan na magbigay ng komento ng ilan sa marami sa ating mga kababayan na tila nga raw pakapala na ito ng mukha at tila natatawa na lamang sila dahil noon sabi niya hahabulin daw niya ang pamilyang Marcos sa di umano'y mga ninakaw nito, pero ngayon nakipagkampihan na para sa senatorial slate ng Marcos administration. At ayon pa sa kanila, si Pacquiao nung una bilib ako sa kanya kasi may takot sa Diyos, pero ngayon nag-iba at walang isang salita, balimbing din, hahaha, walang paninindigan. Ang dali namang bumaliktad ang taong ito.
Talagang mangga rin Maraming taong naging ungrateful ito, kasama na si Sir Chavit Singson na ginawa niya ng pagtalikod pagkatapos niyang manalo sa una niyang pagtakbo bilang senador. We really need people with integrity and dignity, not user for the sake of power. Walang word of honor at walang prinsipyo. Bihira na yata ang mga taong may dignidad. Mabibilang mo na lang sa daliri. Hinura niya sa lupa at hinimod niya. Kadiri Manny Pacquiao, no to Pacquiao. Di man yan magnakaw. Gusto niya ng power at influence. Ayaw kong bumoto nang binubulungan lang ng alipores niya. May paniwala ako, I cast my vote to the rich man because di na siya magnakaw. Pero mas mahalaga pala ang may paninindigan. If you are known godly person, you must stand to the truth that majority believes. Kung ako lang pakman, mag-independent na lang ka. May posibilidad na manalo ka. Sayang, ba't ka nagpagamit? May pangalan ka na as pangbansang kamao. Si Pacquiao hindi kurakot, yumaman sa sariling sikap. Pero sinayang mong pangalan mo. Sayang ka talaga. Hinahangaan kita sa galing mo at matino ka. Pero bakit ka umanib sa mga taong alam mong may maling ginagawa? Madadamay ka sa kanilang dungis. Sana pinag-isipan mo munang mabuti bago ka pumasok kasi bansa natin na nakasalalay dito. Hindi yung mga pera at negosyo mo at gagamitin ka lang ng mga taong pansariling interest lang ang iniisip. Unquote. Naalala nyo pa ba ito mga Lods? Okay sa akin, magdebate kaming dalawa lang. Kaming dalawa lang. Ay? Tingnan natin kung ano yung plataforma niya at plataforma ko. Yan ang hamon ni Senador Manny Pacquiao sa kalaban niya sa pagkapangulo na si Bongbong Marcos. Bukod sa absent sa debate, dismayado rin si Pacman sa komento ni BBM na hindi naman lumalabas sa debate ang plataforma ng mga kandidato. Ano bang plataforma ang gusto niyang marinig? Ay mag-attend siya ng debate para malaman din ng taong bayan yung kung anong plataforma niya. Oo. Bakit ba naghihirap ang bansa natin? Dahil walang pera? Hindi mali yan. Dahil sa kurap. Ang mga Marcos, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang kurap. Iboboto nyo pa ba si Pacquiao? Grabe, no? Pakapala ng mukha, no? Nasaan ang mga paninindigan nitong mga hinayupak na to? Sila pa nga ang number one, no? Na bumabatikos before kay President BBM. Tapos right now, kasali siya sa slate ng Marcos administration. Iba din talaga Pacquiao. Alam mo Pacquiao, kahit Bisaya ka, never. Ha? Kahit Bisaya ka, pero hindi ka na namin iboboto. Ha? Nasaan na yung paninindigan mo dati? Sabi mo, korap masyado. Oh, bakit nakipagsanib puwersa ka sa sinasabi mong korap? Ha? Diba? Yan, si Manny Pacquiao, si Ping Lacson. Sobrang nasasayangan talaga ako kay Ping Lacson. Bakit siya nakisama doon sa Marcos admin? Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang magandang pangyayari sa Davao City na kung saan naipakita na naman ang Duterte legacy, yung leadership ng mga Duterte. Okay, dito sa post ni Sas Rugando Sasut, sabi niya, long live Davao City, keep it up. So ano ito magandang pangyayari sa Davao City? Davao City, under the leadership of Mayor Sebastian Basti Duterte, ranked first in economic dynamism and infrastructure among highly urbanized cities in Visayas and Mindanao, according to the latest Cities and Municipalities Competitiveness Index conducted by the Department of Trade and Industry. Okay? So first, Tacloban, Visayas. So, Romualdez versus Dutertes. So, nirank ng DTI ang mga cities and municipalities nangungunang Davao. Although hindi nakalagay dito ang ranking ng Tacloban, but sure, natalo ang Tacloban. So, sinong mas magaling na leader? Kayo na ang humusga. Yung
Cities and Municipalities Competitiveness Index or CMCI, yung results, Davao City is the most competitive in economic dynamism, scoring 7.54. And in infrastructure with a score of 8.44. So, pinakamataas. The city has consistently ranked in the top 10 of the most competitive, highly urbanized cities since 2015. So, tagal na. That's 9 years, 2015. This year, it ranked 7 out of 33 highly urbanized cities with its overall score improving from 49.08 in 2023 to 49.83 in 2004. Okay? So, additionally, Davao City ranked first in areas such as information and communications technology, online payment facilities, land use plan, disaster risk reduction plan, local risk assessment, and compliance with national directives and adherence to the Anti-Red Tape Authority. Okay. So, ito na po. Sabi dito sa post is, Davaoenos, this is where your taxes go. May ginagawa, may resulta, may patutunguhan. Duterte style of leadership. Okay, binasa ko ang mga comments, ano? Nakakatuwa yung mga comments. Dito, si Yudrek Manuba, sabi dito, kung nasa Davao lang ang Philippine Stock Exchange, comparable talaga sa Singapore. Okay? So may mga replies, sabi, ang wish ko maging federalism na. Nakalimutan naman ang federalism. Agree. So maraming nag-agree. Okay, ito, maganda, Sinawa Makaayan. Naikot ko na buong Mindanao at ang mga main cities nito at ang layo talaga sa Davao City pagdating sa infrastructure. Roads nila quality talaga. Sa iba, basta lang naipatayo, bahala na sa Batman. Sa ibang city like Cagayan de Oro City, poros mukha ng politiko, keso pa project kuno nila. Sa Davao, wala. Trabaho lang. Wow, ang galing naman ito. Walang mga paepal, walang mga mukha. So may mga nag-comment nga taga Cagayan de Oro. Sabi, that is true. Sabi ni Angelita Sideño. No cited name in the project because it's people's money. Congratulations, Davaoenos. God bless Davao. Diba nung presidente pa si Tatay Digong, pinapaalis niya yung mga tarpaulin na paglalagay ng mukha ng mga politiko. Si BP Sara, nung DepEd Secretary pa siya, pag bisita niya sa mga eskwela, nakikita niya yung mga tarpaulin, pinapatanggal niya, huwag niyong ilagay yung mukha ko dyan, ayaw ko niyan. So the same thing with Baste. Ayaw niya, si Mayor Baste, ayaw niyang mailagay ang mukha niya sa mga project sa Davao City. Ganun ang dapat. Okay, si Dai Sitan, sabi niya, here in Davao, wala ka makita mukha ng mga Duterte or name nila. Okay. Andrea Nicole Macarandan, Lubusan, sabi niya, wahahaha. Tama, muulan lang kadyot o kusog grabe na baha sa Cagayan de Oro. Daghan kayo nawong ni Suan o Rodriguez, murag ilang kwarta ang gigamit, kada lingi nimo, ilang mga nawong, murag gipang atay. So, Bisaya ito. So, taga Bisaa, taga Cagayan de Oro siguro ito, may dalawang pangalan ng congressman na binanggit niya. Kaliwat kanan daw ang mga mukha nila, parang kanilang project talaga. But in reality, these are people's money. Okay? So, si Joey Nail Nakalaban Prado, oo, puro baha ang Cagayan de Oro, sister. Di pa na-address yung problema na iyan.
Grabe, nakakatakot ang Cagayan de Oro dahil konti, parang Metro Manila, konting ulan lang, magbahana. Grabe yung mga tarpaulin ng mga politiko. Every 100 meters may mga tarpaulin na naglalagay yung mga project nila, lalo na itong mga flood control projects na ito, wala ring nangyayari. Okay, si Christy Villami Lopez. Proven and tested namin ang mga Duterte. Ay, taga Davao ito. Magaling na leader talaga. Kaya loyal supporter talaga kaming mga tao taga Davao sa pamilya Duterte. So may nag-reply, sabi niya si Beth Gimoto, mauna nga di na kinanglan og kalaban kay di naman gihapon mo daog. Mao ang suyaan gyud kaayo sila sa mga Nograles. So wala nang makakalaban pa, wala nang makakaansit sa mga Duterte sa Davao dahil ito talagang aksyon, makikita mo yung bunga. Okay, speaking of PRRD, kitang-kita ko kung paano umunlad dito sa Mindanao, lalo na sa kanayunan sa mga kabundukan. Nung una, ang hirap ng mga daanan. Kaya lang pag-upo ni Tatay Digong, na simento yung mga pinupuntahan ko noon na mga farms, mga pinapasyalan ko o mga lugar, hirap na hirap. Ang kalsada ngayon, puro simentado. So, yun ang legacy ni President Duterte na hindi ako personal, hindi ko makalimutan yung infrastructure. Okay, may bagong bridge, yung longest bridge in Mindanao, Pangil Bay Bridge. Diyan sa Pagadian ba yan, Osamis? Sinimulan niya ni PRRD. Ngayon, natapos, inaugurasyon ni PBBM, itinuloy lang niya. But then, to me, ang credit goes to PRRD dahil siya ang nagsimula. So, madali na lang magbiyahe ngayon dahil dati, magsakay ka pa ng barge. I think, mga ilang oras yun, isang oras ata. Sasakay ka pa, magpamay. Ngayon, wala na, ilang minutes na lang, makapunta ka na sa Osamis ba yun? O Pagadian, I'm not sure. Kasi paminsan-minsan lang ako magbiyahe niyan. Kaya lang napakalaking tulong yung mga infrastruktura na sinimulan ni PRRD. Ganyan din pala sa Davao City, ginagawa ng kanyang anak, like father, like son. Okay, so kay BP Sara naman, hintayin natin na uupo siya na siya ang mag-i-implement ng project. Kasi ngayon, Vice President siya. Tumutulong lang. Mga social services, binawasan pa ang kanyang pundo. So, I don't know kung sana sa Senado madagdagan ang pundo ng Vice President para mas maraming matulungan yung mga nangangailangan. So, mabuhay ang mga Duterte, Davao City, Nilampaso, ang Tacloban City. So, challenge ito sa mga leadership ng Tacloban na pakita ang matinong uri ng governance. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!